Ng papuri sa Panginoon, wala po sa ating mga puso. Hallelujah. Glory to God. Glory to God. Are you ready to worship the Lord today? Amen. Let us study the Word of God at atin pong bigkasin ito pong mga salitang ito ng pangako sa ating Panginoon. Sabay-sabay po tayo. Ako ay narito ngayon upang mag-aral ng salita ng Diyos. Ang puso ko ay binubuksan, ang isip ko ay itinutuon. Ako ay makikinig at susunod sa salita ng Panginoon. Amen. Amen. Manalangin po tayo. Ama namin, nandito po kami dahil gusto po namin na makaniig ka. Gusto po namin na marinig ka. Gusto po namin na mahipo ka. At gusto rin namin, Panginoon, na hipuin po rin niyo ang aming mga puso at ang aming mga isipan. Lord, as we open your word, may your mighty power be upon us. May the power of the Holy Spirit anoint us. At nawa po, Panginoon, itong mga salitang ito, maging malalim po ang siya po magiging tanim sa aming mga puso. Lead us, Lord God, and may your name be glorified. In the name of Jesus we pray. Amen. 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 Mari na po tayong makaupo. Alam niyo po, ako po habang tumatanda, siyempre taon-taon, nadadagdagan po ang edad natin. Habang tumatanda po ako, nare-realize po, mayroon po isang bagay na nare-realize na napakarami po palang bagay sa mundong ito na hindi masasagot ng simpleng yes or no lang. Napakarami pong tanong sa mundong ito na sana ang sagot lang yes or no lang, pero hindi po eh. Marami pong bagay sa mundong ito, maraming tanong, ang sagot po ay depende. Halimbawa, pag tinanong ko kayo, sino dapat ang humawak ng pera ng pamilya, babae o lalaki? Di ba? Ang sagot dyan, depende. Ang sagot po dyan, depende kung sino matino. Matino yung lalaki, di yung lalaki humawak. Matino yung babae, di babae humawak. Depende kung sino ang matino. Hindi mo masasagot ng ito lang or ito lang. Dapat bang magulang o ang anak ang masusunod kapag kapipili ng kurso sa kolehiyo? Ang sagot, depende. Di ba? Depende kung yung anak, ganito talaga yung conviction niya o yung magulang, ito talaga yung, alam niyo po yun, depende. Napakarami po ng bagay na tanong sa mundong ito, ang sagot po ay depende. Masama bang umuwi ng hating gabi? Depende. No, the more we realize na sa mundong ito, hindi lang siya black and white, hindi lang siya yes or no, then mas madali po na maunawaan natin ang takbo ng buhay. And because of that, dahil po doon, kailangan po natin talaga ng wisdom. Kasi lahat pala ng bagay, ang sagot, depende. Depende saan? Depende sa wisdom na meron tayo. Kapag ka po ang wisdom natin kakatiting, nagiging makitid ang atin pong pananaw. Yes lang, walang no. Or no lang, walang yes. Marami po in between. So because of that, kailangan po natin maging wise. Paano ho ba maging wise? At yan po yung gusto natin na tukuyin at pag-aralan ngayon pong umagang ito. Kaya ang pamagat po ng ating mensahe, the roots and fruit. Hello. Sige po. So ang pamagat po ng mensahe natin ngayong umaga ay the roots and fruits of wisdom. 3 signs of a mature person, part 3. Ito po yung pangatlong bahagi ng atin po mga pinag-aralan noong po nakaraang mga linggo. Ang una-una pong sign that you're a mature person is meron kang self-control. I hope napakinggan po natin itong mensahe na to. Kung hindi man po natin ito napakinggan, available po ito sa YouTube, wag po nating palalampasin. Kailangan po natin ng self-control kung tayo po isang mature na tao sa 4 na areas. Attitude, tongue, emotion, lalo na po sa anger natin, at sa atin po mga actions. At pangalawa po, na sign ng wisdom na pinag-aralan po natin, perseverance or katyagaan. Kaya po nakaraan, tinignan po natin yung 6 reasons bakit kailangan po natin na maging matyaga. Ngayon naman po, pag-aaralan po natin yung ikatlo na sign that you are a mature person, wisdom. Wisdom. How are they related? Paano naging related itong tatlong ito? Na maaring ikaw ay may self-control, maaring ikaw ay mayroong perseverance o pagtsatsaga, wala ka namang wisdom. Ano ibig sabihin nun? Hindi mo alam kung kailan ka magse-self-control. Hindi mo alam kung kailan ka magtsatsaga. Tsagang-tsaga ka na dyan, obvious naman, wala na, talo na, sarado na, sinatsaga mo pa.
So, dapat may wisdom po tayo. Kaya importante po na wisdom ang bumabalot sa self-control natin at sa atin pong perseverance. And we're going to find out paano magkaroon ng wisdom based on James chapter 1, verse 5 hanggang verse 8. Samahan niyo po ako sa pagbasa. Ngunit, kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at bibigyan siya sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Subalit ang humihingi ay nagtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan. Sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kung saan huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip at hindi alam kung ano ang talaga ang nais niya. What is wisdom? Bata pa po ako, inaalam ko na po yan. Ano ba talaga ibig sabihin ng wisdom? And finally, nakakita po ako ng napakagandang definition ng wisdom. Wisdom is the correctness of an action or decision based on the application of experience, knowledge, and good judgment. Ang wisdom daw po ay correctness. Correctness. Ikaw ay magnanakaw, tapos ginamitan mo ng wisdom kung paano ka magnanakaw, hindi ho wisdom ang tawag doon. Hindi ho siya correct. So wisdom is correctness. Ang ending po nito, nakabuti, nakatulong, nakataas, hindi ho nakabagsak o nakasakit. It is the correctness of an action or decision based on the application of experience. Wisdom comes from experience. Kaya po yung mas matanda, dapat, sasabihin ko talaga, dapat mas matalino. Kasi minsan po, hindi ko mas matanda, mas marunong. Wisdom also includes knowledge. Hindi mo pwedeng gawin ang isang bagay kung wala kang knowledge sa bagay na yon. Wisdom, wag mo siyang gawin. Dahil nga, magkakagulo lang. And good judgment. Ang wisdom daw po ay parang pagdadrive. Pagdadrive. Yung pong correct mag-drive, siya po yung merong experience sa pagdadrive, meron din po siyang knowledge sa pagdadrive, at meron po siyang good judgment. Alam niya kung kailan liliko, alam niya kung kailan bawal, alam niya kung kailan magpepreno, alam niya kung kailan mag-accelerate, alam niya kung kailan masisira ang sasakyan, makakarating siya sa patutunguhan dahil correct ang kanyang action at ang kanyang judgment. Yun po yung example ng wisdom. Hindi po pwedeng puro knowledge lang. Imaginin po natin, knowledge, meron kang knowledge sa pagdadrive. Nabasa mo, napanood mo sa YouTube kung paano mag-drive. Pag sumakay ka, kaya mong i-start, kaya mong i-abante, kaya mong i-atras. Meron kang knowledge. Kaya mong paandarin kung wala namang sasakyan. Pero meron ka bang experience? Alam niyo po ba, lahat na nagdadrive, ay may birong ha, kung di ako nagkakamali, lahat na nagdadrive, nabangga na. Ako siguro, ilang beses na ako nabangga. Kung hindi ka pa nababangga, mababangga ka rin. Kasi kasama po sa wisdom yan. Ngayon, alam mo na, hindi ako dapat tumutok. Diba? Ngayon, alam mo na, dapat pala kapag ka-intersection, hindi ako dire-diretso. Kasi na-experience mo na. Ngayon, alam mo na, kapag ka mayroong mga malalaking bakal na gano'n, dapat pala iniiwasan mo yon. Kung hindi, malaki ang babayaran mo. So that is wisdom, knowledge, and good judgment. Yan po ang gusto natin na ma-achieve sa pag-aaral po natin ngayong umagang ito. Because life is like driving. Magkamali ka ng judgment, patay ka. Magkamali ka ng liko, ligaw ka. Nagkulang ka sa tapak, sa preno, salpok, yung nasa unahan mo. Hindi ka nagplano bago ka umandar. Pupunta tayo sa ganitong lugar. Hindi ka nag-check kung traffic, hindi ka nag-check kung merong disgrasya, hindi ka nag-check kung tama yung kalye. Ang ending, 3 araw na. Hindi ka pa nakakarating sa pupuntahan mo. Kasi po, maraming nagdadrive, walang wisdom. Lumabas kayo dito sa Metro Manila, alam nyo na ang ibig ko sabihin. Kagulo. Di ba? Bicycle lane, motorcycle lane, bus lane, anong lane? Kanya-kanyang lane, lahat yan. Kaya po, gano'n na lamang po, no? Yan po nangyayari, hindi lamang po sa pagdadrive, kundi sa buhay po natin. Dapat may wisdom ka kung kailan ka pepreno. You should know when to stop. Dapat alam mo, sobra na to, grabe na to, mali na ito, titigilan ko na ito.
You should know kung kailan ka pepreno. You should know kung kailan ka tatapak sa gasolina sa buhay mo. Umo-open yung opportunity. Meron nagbubukas ng magandang pagkakataon. Kailangan, pasukin ko na to. Sunggaban ko na to. Dapat, alam mo yun. Dapat alam mo kailan ka liliko. Sa kanan, sa kaliwa. Dapat alam mo kailan ka, gagarahe. Dapat alam mo yun sa buhay mo. Kapag ikaw ay hindi marunong ng ganun sa buhay mo, tatanungin ko po kayo, ano mangyayari sa isang kotse na ang driver niya gustong pumunta sa Baguio pero hindi marunong mag-drive? Ano mangyayari? Makakarating ba? Hindi. At kung sakay pa niya ang pamilya niya, baka tumimbuang pa, baka mahulog pa sa bangin, hindi makakarating sa paroroonan. Kaya pag tinanong po natin mga sarili natin, ano ba ang gusto kong marating sa buhay ko? Kung marunong kang mag-drive, baka niloob ng Diyos, makarating ka doon sa plano mo na yun sa buhay mo. Pero kung hindi ka marunong mag-drive ng buhay, baka bangga-bangga ka na ngayon. Baka sugat-sugat ka na ngayon. Baka gulo-gulo na ngayon ang kalooban mo, ang isip mo, ang buhay mo. Ang dami mo ng pinagdaanan, ang dami mo ng pinagsisihan. Kasi hindi po tayo nagkaroon ng wisdom sa buhay po natin. Wisdom is very important. Sabi po ni Ernie Baron, knowledge is power. But if knowledge is power, then wisdom is superpower. Kapag ka mayroon kang wisdom, di ba, sa X-Men, sino ang pinaka-boss ng X-Men? Si Wolverine, na mayroon maraming kuko? Hindi, di ba? Si Cyclops, na pag tinitigan ka, tunaw ka? Hindi. Sino ang pinaka-boss nila? Yung kalbo. Si Professor Xavier, na hindi naman kamot kalbo eh. Si Professor Xavier, kasi siya ang pinaka-wise. Kung sino yung pinaka-wise, siya yung dapat na nando doon sa itaas. Kaya if you're the head of the family, nako, please be a wise father. If you're a head of the family, uulitin ko, be a wise father. Kawawa ang pamilya mo kung ikaw yung magdadrive ng family, tapos hindi ka marunong mag-drive ng family. Sasalpok yung pamilya mo. Alam mo, ubusan kayo ng gasolina. Maliligaw kayo. Hindi makakarating sa paroroonan. So, importante po ang wisdom. Importante po ang roots. Hindi lamang po yung fruits. Kasi nabanggit nga natin kanina, gusto natin maayos, gusto natin magaang, yun po yung fruits of wisdom. Pero kailangan itanim ang wisdom. Kailangan pong magkaroon ng roots ang wisdom. What are the roots of wisdom? How to be wise? Ang una-una pong root ng wisdom na kailangan po natin matutunan is to acknowledge your need for wisdom. Tanggapin po natin na kulang tayo sa wisdom. Basahin po natin yung James 1 verse 5. Sabi po ni James, tingnan niyo po sabi ni James if any of you lacks wisdom, sabi niya, kung sino sa inyo nagkukulang ng karunungan, humingi siya sa Diyos. In other words, parang ganito po kakasabi ni James. Sino mga hangal dito? Pakitaas ang kamay. Parang gano'n yung sinasabi niya. Diba? So kung sino sa inyo nagkukulang ng karunungan, pinaganda niya lang yung pagkakasabi. Pero ang ibig niya talaga sabihin, yung mga fools, kailangan niyo ng wisdom, hingi kayo sa Diyos. Sino-sino ba yung mga yon? Yun ang sinasabi ni James dito. If any of you lacks wisdom, tanggapin mo that you lack wisdom. Actually, hindi naman po yan ikaw lang eh. Tayo po lahat yan. Lahat po tayo nangangailangan ng wisdom. Some people really lack wisdom. Siguro naka-experience na tayo ng mga taong ganyan. Kulang sa karunungan, puro kahangalan. Maliliit na bagay, pinapalaki. Hindi ho wisdom yan. May kilala ba kayong tao na ganyan? Maliit na bagay, pinapalaki. Yung maliit na bagay, dapat mo siyang i-meet or ano ba tawag doon? Kailangan mo siyang i-deal sa maliit na paraan din. Yung malaking bagay, i-meet mo siya sa malaking paraan din. Dapat tama. Pero yung maliit na bagay, tapos haharapin mo using a big manner, hindi po wisdom yun. Pagka yung pong bahay ninyo, meron tumatakbo-takbo na bubwit o ipis. Tumatakbo-takbo. Ano gagamitin mo? Tsinelas o granada? Di ba? Granada, sigurado, patayan. Pati ikaw. Di ba gagamit ka ng tsinelas? Kasi ipis lang yan. Pag ipis lang yan, tatawagin ba ang barangay? Tatawag ka ba ng pulis? Hindi. Kasi ipis lang yan. Kapag ka ang isang bagay ay maliit, hindi po yan pinapalaki. Pag pinalaki mo ang isang bagay, sorry, hangal ka. Pag pinalaki mo ang isang bagay, ang dami-dami na natin problema sa mundong ito. Ang dami-dami na natin kinakaharap. Idadagdag mo pa yung ipis na yan? Pag-aawayan niyo pa mag-asawa yung ipis, maghihiwalayan pa kayo dahil sa ipis,
Di ba pwede sabihin na lang na bumili ka ng Baygon, sprayan mo na lang? Di ba kailangan pa ba na, sinabi ko na sa'yo, bakit ganyan, bakit ganoon, bakit ganyan? Hanggang mamaya, nagbabangay na kayong dalawa. Kaya nga po kailangan ng self-control. Kaya nga po kailangan ng persistence o ng perseverance. Kaya nga po kailangan ng wisdom. Para po hindi po gumugulo ang buhay natin. Para po magaang ang buhay natin. Nakakalungkot po. May mga pamilya, may mga buhay, may mga tao, ang ayos-ayos ng buhay, ginugulo. Walang wisdom. May mga tao, payapa ang kalooban, payapa ang isip. Pero dahil sa maliit na bagay, guguluhin ang lahat ng bagay. May magandang plano, bubulabugin dahil lamang sa maliliit na bagay. Kapatid, walang wisdom sa ganyan. Kapag ka pinapalit mo yung mundo mo, inaaway mo ang kamag-anak mo, inaaway mo ang kapitbahay mo, inaaway mo yung kapamilya mo, pinapalit mo ang mundo mo. Pinapahirapan mo ang sarili mo, pinapabigat mo ang paghinga mo, pinapasakit mo ang ulo mo, asa ng wisdom doon? Walang wisdom doon. Bakit mo pipiliin yon? Ang sarap-sarap matulog na walang iniisip. Ang sarap-sarap gumising na walang iniisip. Ang sarap-sarap na lumakad sa labas na walang pinoproblema. Ba't ka umiimbento ng problema? Huwag ka nang mag-imbento ng problema. Ang dami ng problema ibinubuhos sa atin ng mundong ito. Yun na lamang ang paghandaan mo. Yun na lamang ang pagbuhusan mo ng pansin. Huwag mo nang pagbuhusan ng pansin yung mga walang kakwenta-kwentang bagay. Nakalimutan yung nakababad. Away, hiwalay na tayo. Nakalimutan mo yung nakababad eh. Di ba? Yung maliliit na mga bagay, pinapalampas na po yan. And that is wisdom. Correctness. Di ba? Based on experience, knowledge, and judgment. Kaya importante po yan kasi po some people really need wisdom. Some people really lack wisdom. Pagka pinapahirapan mo sarili mo, you lack wisdom. Kapag meron kayong, minsan pinapahirapan natin sarili natin, meron ka namang kalan dyan, pero dito ka sa kalan na diuling, hinihipan-hipan mo pa. Meron naman kayong kalan. Pinapahirapan mo ang sarili mo, tapos magagalit ka, ba't ako lang umiihip dito? Tulungan niyo ako umihip dito. Meron kang kalan dito, bubuksan mo lang, Huwag mong pahirapan ang sarili mo. That is not wisdom. That is foolishness. So tanggapin po natin, Lord, I need wisdom. Lord, kulang ako ng wisdom kahit may PhD ka pa. Pakitaas nga ng kamay ng mga may PhD rito. Wala. Okay? Kahit na may doctorate ka pa, o kahit sino ka pa, you need to understand na yung alam po natin, kakaunti lang. Sabi po yan ni Plato. Yung philosopher na si Plato, sabi po niya, I know that I am wise because I know that I know nothing. Nung malaman ko na wala akong alam, doon ko nalaman na matalino pala ako. Kasi alam ko na ngayon, wala akong alam. Pagka iniisip mo na, alam ko yan, marami akong alam. Actually po, yun po ay pagpapakita ng kamangmangan. Let us accept, sabihin natin sa Panginoon, Lord, kailangan ko ng wisdom. Because people, listen to this, people are born foolish. Proverbs 22 verse 15. Foolishness is bound in the heart of the child. Ang mga bata raw po, kasama na, bound up, nakatali sa bata ang foolishness. Kaya wag ko kayong magtaka. Kung yung bata, yung anak ninyo may cornic, ilalagay sa ilong. O kaya magtaka, lagi kayo nasa ER. Sino kaya rito ang nagsubok na ilagay yung Jolen sa loob ng ilong nila? Marami siguro. Halos lahat. Sinubukan po natin yan nung bata tayo. Nakikinatin ako kasi naglagay din ako. Nararanasan po natin yan because foolishness is bound up in the heart of a child. At kapag ito pong foolishness na ito, hindi po naturuan habang lumalaki, nagiging foolishness is bound up in the heart of an adult. Adult na, foolish pa. Kaya po, we are naturally foolish. Kaya po, kailangan po natin sabihin natin sa Panginoon, Lord, I need wisdom. So learn from our mistakes. Pag may mga pagkakamali po tayo, sabihin natin, Lord, I need to learn from this mistake. Kasi experience is part of wisdom. Mistakes are part of growing up and wisdom. Sobrang foolishness na kapag kunyari, natuklaw ka na ng ahas, tapos natuklaw ka na naman, foolishness na yun. Merong kasabihan, once beaten, twice shy. Yung una, nabitin ka na, pero yung pangalawa, dapat hindi ka na mabite ulit ng ahas.
Pag ikaw naisahan na, na-scam ka na, ito pag na-scam ka na, pag na-scam ka na isang beses, okay lang yun. Di ba? Shame on him. Pero pag na-scam ka na ng pangalawang beses, same person, shame on you. Di ba? May humingi na ng GCash mo, ibinigay mo yung OTP sa kanya, tapos pagtingin mo, naubos na yung laman, after a week, naubusan ka na naman, na-scam ka na naman, ang ganun pa rin, shame on you. Hindi ka natuto sa mistakes natin. Kailangan po, we learn from our own mistakes. So how to make wise decisions? May isa po matalinong tao. How to make wise decisions? By making wrong decisions. So yun yung mga natutunan natin before, yun po lahat gamitin natin para makadagdag sa wisdom po natin. So yun po yung unang-una, acknowledge that you need wisdom. Ikalawa po, another root of wisdom, to be wise, desire to acquire wisdom. Desire. Ano ba yung desire sa Tagalog? Hangarin, ambisyonin, nasain, pilitin, nagustuhin na magkaroon po tayo ng wisdom. Sabi po sa James 1:5, kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi. Di ba? Humingi siya sa Diyos. Desire it. Gustuin mo. Lord, sana maging wiser ako na tao. I know you will only ask for that if you know the value of wisdom. Ano po ba talaga ang value ng wisdom? Kawikaan 4:5-9. Ang ganda po nitong verse na ito. Si Solomon po nagsasalita rito, yung pinakamatalinong tao sa buong mundo. Sabi niya, salita ko ay huwag mong lilimutin o tatalikuran. Ang pangunawa at karunungan, sikaping makamtan. Ano raw po sikaping makamtan? Ang pangunawa at karunungan. 6. Huwag mo itong pabayaan at ikaw ay kanyang iingatan. Pag hindi mo raw pinabayaan ang karunungan, iingatan ka raw nito. Meron nang i-scam sa'yo, iningatan ka. Ay, scam yan. Iningatan ka ng karunungan. No, meron nang liligaw sa'yo. Ay, hindi legit yan. Oh, may karunungan, iniingatan ka. At susunod po nun, huwag mo siyang iiwanan at ikay kanyang babantayan. Verse 7, unahin mo sa lahat, pagtuklas ng karunungan. Ito'y pilitin mong mata mo kahit gaano kamahal. Kahit daw mahal yan, pilitin mo raw magkaroon ng wisdom. Verse 8, karunungan ay pahalagahan at ikaw ay kanyang itataas. Bibigyan ka ng karangalan kapag iyong niyakap. Ganda. Siya'y korona sa ulo, sakdal ganda anong inam, at putong ng kaluwalhatian sa iyong katauhan. Ang isa tao raw na may wisdom, binabantayan ng wisdom. Iniingatan ng wisdom. Itinataas sa karangalan ng wisdom. So yung tao na kabaligtaran, na walang wisdom, ano nangyayari? Napapahamak, walang bantay, at yung sa halip na karangalan, kaihiyan ang nangyayari po sa kanya. You know, we need to understand, we have to know the price of foolishness. To know the value of wisdom, we have to know the price of foolishness. Ano ba ang price of foolishness? Alam nyo, sobrang mahal maging mangmang. Kung mahal ang wisdom, mas mahal ang bayad kapag tayo po ay naging mangmang. Sobrang mahal. Halimbawa po, meron kayong niluto, kare-kare. Ngayon, yung niluto ninyo na kare-kare, isang kain pa lang kayo, may natira pa, marami, yung nagamit na sandok, marumi, o nagamit na. So, ano nangyari sa kare-kare? Hindi pa naman napapanis kasi gabi pa no? Mamanis-manis pa lang. Mamanis-manis, agaw-panis yung kare-kare. Kakainin nyo o hindi? Di ba? Yung iba sabihin, pwede pa yan. Sayang naman. Yan lagi naisip natin, sayang naman. Magkano yung kare-kare na natira mo na hindi mo kinain? Magkano? Siguro mga 400. Di ba? Pwede na yun. Di ba? 400. Kalahating kilong baboy, tsaka ingredients, peanut butter. So, sabihin natin 400 yung natira sa kare-kare mo. Nang hinayang kayo, pwede pa yan. Kainin natin. Halika mga anak. Tinawag mo yung mga anak mo. Nilantakan ninyo yung kare-kare. Di okay na, busog na kayo. Maya-maya, nagsasakitan na yung tiyan ninyo. Food poisoning.
Puntahan kayo ngayon bigla sa ER. Magkano ibabayad niya sa doktor? 800. Apat kayo. 800 times 4. Ano sinabi ng doktor na, o sige, food poisoning yan, itong gamot dyan, sinulatan kayo ng gamot. Band-Aid, Mertiolet. Okay, sinulatan kayo ng gamot. Binili ngayon ninyo itong gamot na to. Magkano yung gamot? 2,500 o 3,000. Tapos may bayad pa kayo sa emergency, sa ER, may bayad pa kayo. Magkano na lahat ang gastos ninyo? Nakaka-5,000 na kayo. Iniinom na ninyo yung gamot at hindi gumagana. Hindi naman talaga gumagana Band-Aid pag ininom mo. So, iniinom mo na yung gamot, masakit pa rin yung tiyan mo, nagsusuka ka pa rin. Dali na natin to sa ospital. Confine. Na-confine ka na ngayon. Magkano ngayon ang binayaran mo sa ospital? 30,000, 40,000. Ako sa PDH ka, 50,000. May joke lang. PDH, joke lang. Di ba? Ang laki ng binayaran mo. Kung hindi mo na lang kinain yung agaw panis, kung hindi mo na lang kinain, magkano natipid mo? Nakatipid ka siguro ng, di ba, tinapon mo na yung 400 na panis, nakatipid ka ng 49,600 at kung ano-ano pang butal dahil doon. Alam niyo po, yan po ang isa sa mga weakness ng maraming mga tao. Expired na yung gamot, nag-iisip pa. Pwede pa kaya ito? Expired na nga, tinatanong mo pa kung pwede o hindi. Hindi pwede. Pwede pa yan. Di ba may allowance pa yan? 2 months? 3 months? Sige, subukan mo. Subukan mo. Foolishness, kahangalan. Minsan po, mali ang paraan natin ng pagtitipid. Gusto natin makatipid, tinitipid natin yung mga bagay na, di ba, madaling masira. Bumili ka, gusto mo makatipid, ayaw mo bumili ng mamahalin, binili mo yung mura lang, o di ngayon, nasira, bumili ka ngayon ng panibago. Yung maganda na binili mo, nadoble ngayon yung binili mo. Minsan po, mali ang paraan natin ng pagtitipid. At yan po, ang isa sa mga nagpapakita na tayo po ay mayroong kamangmangan. Now, we need to know the price of foolishness. Pinag-aaral ka, ayaw mong mag-aral, ano nangyari? O di, ano ang price ng foolishness? Mabuti kung katulad ka ni Bill Gates, na kahit na drop out, nakakapagtayo ng kumpanyang Microsoft. Mabuti kung kapareho ka ni Mark Zuckerberg, na kaya mong gumawa ng Facebook. Pag pinag-aaral ka, mag-aral ka. Kasi maraming gusto mag-aral, hindi makapag-aral. Kaya wisdom, kapag ka ikaw ay sinamantala mo kung ano yung mga opportunities na meron sa'yo. Huwag ka mag-asawa ng maaga. Hindi wisdom yan. Mag-aasawa ka, 15 years old, 16 years old. Tawagin nyo, kausapin nyo lahat na nag-asawa at nabuntis ng 16 years old. Tanungin mo, gusto mo ba na yung anak mo mag-asawa rin ng 15 years old? Sasabihin niya sa'yo, hindi, malaking kamangmangan. Pag sinabi mo, okay naman ako ngayon, kahit nag-asawa ko ng maaga, umokay lang. Praise God at umokay. Pero normally, hindi yan okay. Tapusin mo pag-aaral mo, maghanap ka ng trabaho, magtayo ka ng negosyo, mag-asawa ka ng tama, mag-asawa ka sa tamang oras, mag-anak ka ng tamang bilang, mag-family planning ka, pinapangako ko sa iyo, ang buhay mo hindi sasadsad. Ang buhay mo hindi gugulong, hindi kagagapang. Kasi merong wisdom. Yan po ang buhay, mga kapatid. Importante po na ang buhay natin, ginagamitan po natin ng wisdom. So, napakamahal ng wisdom, pero mas mahal ang babayaran ng foolishness at ng kamangmangan. Ang ganda rin sabi sa verse kanina, itataas ka ng wisdom. Maliit na bagay, palalakihin mo. Bubunutan mo ng baril. Nagbibisikleta. Ano nangyari? Siguro sisi ka ngayon. Sana hindi ko nalang binunot. Sana wala na lang akong dalang baril. Sana pinalampas ko na lang. Sana. Kaso hindi. Hindi nagamitan ng wisdom. Anong ending? Napakalaki ng bayad. So mga kapatid, ulitin ko ang mahal ng bayad sa kamangmangan. Mahal ang bayad sa wisdom, I know, pero mas mahal ang bayad sa kamangmangan. Desire to have wisdom. Hate foolishness. Na pag kami nakita tayong foolishness, layuan na natin yung foolishness na yan. Sa Bible, kilala natin si King David. Sino po yung hari before si King David na walang ginawa kundi tugisin si King David para patayin? Si Haring Saul. Bakit? Bakit ayaw tantanan ni Haring Saul si Haring David? Ano yung nagpasiklab ng galit ni Haring Saul para tugisin niya ng gusto si Haring David?
Alam niyo kung ano? Merong isa na mangmang na songwriter, nag-compose ng kanta. Alam niyo kung ano lyrics ng kanta? Si Saul, pumatay ng libo-libo. Si David, pumatay ng 10,000. Yun ang lyrics ng kanta. Maaring totoo yun. No? Maaring totoo naman na maraming napatay si David kaysa kay Saul. Pero nung isinulat niya yon at kinanta ng mga tao, tuwan-tuwa yung mga tao, ano ang naisip ni Saul? Ano ang naramdaman ni Saul? Iba na to. Yan ang naramdaman ni Saul. Threat, itong David na to. Problema, tinik, itong David na to. Kailangan mawala sa landas. Mula noon, tinugis na niya si David. Di ba? Mula noon, hindi na niya tinantanan si David. Kung naisip nitong songwriter na ito, sana naisip ng songwriter na ito, sinulat na lang niya na si David ay dakila, pero mas dakila pa rin ang aming haring si Saul. Kung yun ang sinulat niya, siguro si Saul, hindi mauubos ang oras niya para tugisin si David. Hate foolishness. Pag meron tayong kasama na foolish, nako, mag-ingat kayo. Pag meron kayong kasama sa trabaho na mangmang, layuan ninyo. Kung meron kayong kasama sa pamilya na foolish, ipagdasal ninyo. Kasi baka ibulid kayo niyan sa kapahamakan. At sana hindi ikaw yon. Sana hindi ikaw yon. Yung mga nanonood ngayon sa FB Live, sa YouTube, sana po hindi tayo yung pong bahagi nitong foolish na to. Kundi nasa part tayo ng mga merong wisdom dito po sa buhay na ito. Hate foolishness because it is the source of pain. It is the source of wastage. It is the source of missed opportunities. It is the source of failure. Itong foolishness na ito. Meron pong kasabihan, do not give a sharp sword to a fool. He will wipe out half of your army. Huwag kang magbibigay ng matalas na espada sa isang hangal dahil uubusin niya kalahati ng mga kasamahan ninyo. Parang si Mr. Bean. Si Mr. Bean, pag inilagay mo sa isang grupo, yung grupo na yun sumasabog, nagkakagulo dahil sa kanya. Sa bagay, hindi naman totoo yun, di ba? Ano lang naman yun, comedy naman yun. Pero meron totoong buhay na ganun. He will wipe out half of your army. At sana po, hindi tayo ito. Now, sin is an utter foolishness. Kasalanan, hindi na ho tinatanong yan. Foolishness, sobra-sobrang kamangmangan. Bisyo, nagsusugal ka, hindi alam tuloy ng mga anak mo kung papasok pa sila sa school next sem o hindi. Kasi depende kung mananalo ka sa sugal o hindi. Napakalaking kamangmangan ng bisyo. Hihitit ka ng sigarilyo. Sa mga nagsisigarilyo dito, yung mga nanonood sa YouTube, nagsisigarilyo tayo. Nakalagay na nga sa pakete mismo ng sigarilyo, nakakatakot, labas na yung laman loob. Pinapakita na yung lungs, pinapakita na yung atay. Naninigarilyo ka pa rin? Hala, mangmang. Sasabihin mo, bakit? Nasa Bible ba? Na bawal magsigarilyo? Wala pang sigarilyo sa Bible nung araw. Kung may sigarilyo sa Bible nung araw, malamang nadoon din yun. Tsaka kahit wala sa Bible yun, ikaw mamatay mo? Kailangan pa ba ng Bible dun? Di ba? Magkaka-cancer ka, kumain ka nga lang ng mga barbecue, kainin mo mga uling-uling, magkaka-cancer ka daw. Hihitit ka pa talaga ng sigarilyo? Mahal mo ba pamilya mo? Kamangmangan po yan, kapatid. So, kung meron dito naninigarilyo, tigilan nyo na. Tigilan nyo. Pastor, nakaka-addict. Oo, kaya nga mali eh. Tigilan nyo na po yan. Hindi po yan wisdom. No, yan po ay kamangmangan. Yung ayos-ayos ng pamilya mo, titingin ka pa sa ibang babae, magchichicks ka pa, kamangmangan po yan. Guguluhin mo yung maayos na buhay, yung masayang buhay, yung stable na buhay, mambababae ka. At kung babae ka, manlalalaki ka, ang laki sakit ng ulo niya, kumuha ka na lang ng hollow blocks, untog mo yung ulo mo doon, mas makakabuti pa. Pag natauhan ka, ginamit pa ni Lord yung hollow blocks para sa'yo. Gumawa po tayo ng tamang mga desisyon sa buhay na ito. Let us avoid foolishness. Let us hate foolishness. Let us see the price of foolishness and let us value wisdom. Dapat po may discernment tayo. No? Dapat po yung wisdom na yan, pursue it. Habulin kung paano pong tinugis ni Saul si Haring David. Tugisin po natin yung wisdom na yan. Kahit saan po tayo makarating, tugisin po natin yan. Because life is too short to live in pain and chaos. Ay ikli-ikli ng buhay na to, wala ka pang ginawa kundi umiyak. Ba't ka iyak ng iyak? Kasi mali yung desisyon mo. Bakit mali? Hindi pinag-isipan.
hindi pinagdasal. So, napakaikli ng buhay na ito. And sometimes, one wrong decision will lead you to a lifetime of misery. One wrong decision. Meron po akong kakilala, sabi sa kanya, magsuot ng goggles kasi magwe-welding sila. Ayaw. Confident. Hindi na kailangan yan. Tinamaan sa mata. Tinamaan sa mata ng spark. Ayun, bulag. Kung nagsuot ka na lang ng goggles, gaano ba kahirap magsuot ng goggles? Ilan bang muscle ang kailangan mo? Ilan bang brain cells ang kailangan mo para magsuot ng goggles? Ayaw mo. O yan, bulag. Sometimes our wrong decisions lead us to an entire lifetime of misery. Kaya ingat po tayo. Paghahanap ng partner, yung mga boyfriend na yan, mga girlfriend na yan, it will spell the kind of life that you will have. Whether you will have a happy life or a miserable life. Pag-pray po natin mabuti yan. Gamitan po natin ng wisdom. Discern po natin kahit ngayon pa lamang. Another root of wisdom to be wise. Number 3, acknowledge God as the source of wisdom. Okay, chapter 1, verse 5. Ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos. Lord, penge. No, acknowledge God. Acknowledge God. Kanino ihingi? Sa Diyos. Kasi po, siya ang only source of wisdom. Kawikaan 1:7. Ang pagkatakot sa Diyos ang pasimula ng karunungan. Malinaw po yan, no? Ito po, naniniwala po ako dito. Yun pong malapit sa Diyos, nagiging wiser. Kahit hindi ka naman talaga matalino. Kahit hindi ka cum laude, wala kang honor, no? Lagi ka nakalista sa blackboard, noisy, kahit na wala kang honor ng bata ka, okay lang. Pag malapit ka sa Diyos, kapag ka sumusunod ka sa Panginoon, you become wiser. Totoo po yan. Nakita ko po yan. Nakita ko po yan sa mga employer na maka-Diyos at sa employer na hindi maka-Diyos. Yung employer na maka-Diyos, makikita nyo yung kanyang mga tauhan, hindi ho resign ng resign. Hindi palit ng palit. No, yung mga employer na hindi maka-Diyos, yung mga tauhan nila, layas ng layas. Bakit? Minumura, dinadaya, unfair, may favoritism. Samantalang kapag ka maka-Diyos yung employer, pinipilit niya na maging matapat, pinipilit niya na maging maayos, maging patas. Di ba? Maski sa mga kasama sa bahay, nakikita natin, resign ng resign. Basta iniiwan tayo ng tao. Nakikita po natin na kulang tayo sa pagiging maka-Diyos. Kasi po, pag malapit ka sa Diyos, nahahawa ka. Nahahawa ka sa liwanag niya. At yung pong kanyang mga tinuturo, kanyang katuruan, sinusunod po natin. Kaya yun pa lang, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Tama ang iyong moral compass. Alam mo ang tama at ang mali. May discernment at may puso sa mga ginagawa po natin. Kaya lumapit po tayo sa Panginoon. Draw closer to God. The more na lumalapit po tayo sa Panginoon, the more we become wiser. I know, I may be wrong. Pero probably, pwede mong malaman ang spirituality o ang kalapitan sa Diyos ng isang tao, depende sa pagpapakita niya ng wisdom. Pag sinasabi ng isang tao, maka-Diyos siya, pero hindi naman niya alam kung ano ang tama at mali, paano naging maka-Diyos yun? Kapag sinasabi ng tao na maka-Diyos siya, pero kahit alam niya na makakasakit siya ng damdamin, sasagasaan pa rin niya, paano naging maka-Diyos yun? Di ba? Alam niya na may kadayaan dito, gagawin pa rin niya. Paano naging maka-Diyos yun? Ang tunay po na maka-Diyos, makikita po natin sa wisdom ng tao na yun. Alam naman, lumapit ka sa Diyos, nabobo ka pa. Siyempre hindi. Lumapit ka sa Panginoon, lalo po tayo nagiging katulad, kawangis ng atin pong Panginoon. Siguro isipin natin, Pastor, napaka-basic naman yan. Siyempre Diyos, hindi ho siya basic. Ang mundong ito, ang dami pong pinaguhugutan na source ng wisdom. Yun lang mga Chinese May mga Chinese ba dito? No, yung mga Chinese, anong source of wisdom nila? Yin, tsaka yang. Alam niyo ba yung yin, yang, yung bilog, na parang butete, tapos itim, tsaka puti. Di ba? Yin, yang. Yun ang kanilang source of wisdom. Balance. Ibig nilang sabihin, different pero complementary. Yun ibig sabihin nun. Lahat daw merong katapat. Babae, lalaki, katapat. Diba? Dilim, liwanag,
Masama, mabuti, taas, baba, lahat daw may katapat. So yun ang kanilang pinagkukuhanan ng wisdom. Iba-iba po ang source ng wisdom ng mundong ito. Ang mga Hindu, ang wisdom po nila, being one with the universe. Yun ang wisdom nila. Hindi God ang wisdom nila. So mga kapatid, hindi po ito basic. Hindi po ito basic. At maaaring iba, alam niyo po ang source ng wisdom nila, kung saan ako kikita. Yun ang wisdom. Diba? Regardless, basta kikita ako, wisdom yan. Minsan po may nag-ano sa akin, may lumapit sa akin. Sabi sa akin, uy, mag-join ka dito sa ano namin, dito sa business namin na ito. Magbibigay ka lang ng ganito, kunyari, magbibigay ka ng 21,000, tapos bibigyan ka ng 7,000 weekly for the rest of your life. Wow, ang ganda nun. 21,000 yung ibibigay mo, 7,000 weekly for the rest of your life. Sino ba naman ang aayaw doon? Pero alam nyo, sabi ko sa kanya, alam mo, scam yan. Alam nyo sagot sa akin? Alam ko. Sabi niya sa akin, alam ko, scam to. Alam mo pala scam yan, ba't ini-invite mo pa ako dyan? Sagot niya sa akin, nandito pa naman tayo sa bandang taas, kikita pa tayo. At saka kung magkakahulihan, ang hulihin yung mga nasa itaas natin. Nasa gitna tayo. Kikita tayo, yung mga nasa ilalim, medyo hindi nakikita yan. Pero nandito pa tayo sa gitna. Diba? Wisdom. Wisdom based on knowledge, experience, pero judgment, tsaka correctness, mali. Some people, ang kanila pong gauge ng wisdom, kung saan ako kikita, yun ang wisdom. May kontrata ka na rito, ika-cancel mo pa dahil may dumating na mas malaki. May nangyari pa na ganyan sa atin. Nakakapikon. Meron tayong retreat na gagawin. Tinanggap na ho tayo ng isang company. Pagkatapos nung may dumating na mas malaking grupo kaysa sa atin, kinancel tayo bigla. At ibinigay doon sa mas malaking kikitain nila. Diba, minsan hindi na importante kung tama o mali. Ang importante, kikita. So, yung pong ibang tao, yon ang kanilang source of wisdom. Pero tayo po, God is our source of wisdom. Kung ano yung tama sa paningin ng Diyos, kung ano yung sinasabi ng banal na kasulatan, yun po yung source natin ng wisdom. So, study the Bible more. The more you study the Bible, the more you draw closer to the Lord, the more you become wiser. Kaya nga po lagi tayo nag-i-invite dito Attend tayo Bible study. Kada barangay, naglalagay po tayo ng Bible study. Meron po tayo mga small groups, discipleship groups. Meron po tayong men, women, youth. Meron tayong couples. Kasi alam po natin, itong mundong ito, mahirap i-navigate, mahirap mag-drive kung hindi po tayo wise. Kaya ino-open po natin ito so that lahat po tayo magkaroon po ng opportunity. Sama-sama po tayo, we become wiser. Kaya invited po tayo, wag po kayong mahiya. You're very much welcome to become part of our Bible study group so that we will become wiser in the Lord. The ultimate foundation of wisdom is God. Ultimately, it is the Lord. So acknowledge God by reading, listening, obeying His Word. Acknowledge God. Psalm 19:7. The law of the Lord is perfect, reviving the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. Pag umattend po tayo ng simba, ng service, tulad nito, huwag niyo pong tutulugan. Tignan niyo nga yung katabi niyo, kung tulog. Pitikin niyo nga ilong, kung tulog. Huwag niyo pong tutulugan. Namasahe pa kayo para matulog. Diba, naligo pa kayo, nagplancha pa kayo, para pumunta rito, tapos matutulog din lang naman. Huwag niyo tutulugan. Pilitin ninyo kahit na inaantok na kayo. Kuha kayo ng toothpick, lagyan niyo yung mata ninyo. No, kasi po, the law of the Lord is perfect. Diba? To make wise the simple. Kaya, so tuloy po natin. Pang-apat po at panghuli. Another root of wisdom, to be wise, ask God for wisdom. Humingi. Humingi daw po tayo sa Panginoon. Ganun lang ba kasimple yun? Lord, penging wisdom. Tapos papadalang ka ni Lord, no? Door to door, eto ang wisdom. Ganun lang ba kadali yun? Actually po, mangyayari, pag humingi ka ng wisdom kay Lord, ang ibibigay niya sa'yo, the next day, problema. Sabihin ni Lord, akala ka ba humingi ka ng wisdom? Ba't ka nagre-reklamo sa problema? That is the only way to have wisdom. Magtataka ka, Lord, humingi ako ng wisdom, ba't ako nag-struggle ngayon?
Wisdom eh. Lord, ba't kailangan ko mag-trials? Ba't ang daming challenges? Wisdom ang hiningi mo. Kaya nga pong sabi sa another part, itong binasa natin ngayon, James chapter 1, dapat daw yung hihingi ng wisdom, hindi pa bago-bago ng isip. Dapat daw hindi nagda-doubt. Dapat daw sigurado ka. Gusto mo talaga maging wise? Yes, Lord. Double-minded ka? Hindi, Lord. Gusto ka talaga maging wise? Okay, bubuhusan ka ngayon ni Lord ng teachers. At ang teachers ng wisdom, problems. 4 na T. Trouble, trials, testing, at isa pang T na nakalimutan ko. Pero puro T yan. Mamaya maalala ko yan. Temptations. Yun. Ulit. Trouble, trial, testing, temptations. Humingi ka ng wisdom, bubuhusan ka ni Lord itong 4 na T na ito. And then, you need to have self-control, perseverance, and later on, wisdom. Kaya hingi lamang po tayo sa Panginoon. At minsan po, ang binibigay ni Lord sa atin, tao. Tao talaga. Teachers talaga. Kaya importante po pagka magkakasama tayo, no? We learn from one another. Ang ganda po ng sabi sa Proverbs 13:20. Whoever walks with the wise becomes wise. Alam niyo po, totoo to Pag meron kang 4 na kaibigan na milyonaryo, magiging panlima ka. Totoo yan. Pag meron kang 4 na kaibigan na malapit sa Diyos, magiging panlima ka. Pag meron kang 4 na kaibigan na lasinggero, magiging panlima ka. Pag meron kang 4 na kaibigan na mangmang, magiging panglima ka. Pang-6 ang asawa mo. Pang-7 anak mo. 2 anak mo. Pang-8. Iniingatan po natin yan. Kaya pong sabi dito, no? Whoever walks with the wise becomes wise. Join our discipleship groups. May 4 na tao dyan na gusto maging wise. Magiging panlima ka. Join our Bible study groups. May 4 na tao dyan na gustong makilala pa ang Diyos. Magiging panlima ka. Importante po yan. Ask God for wisdom. Sa dami po ng kapalpakan natin sa mundong ito. Maski ako, ang dami ko pong kapalpakan sa mundo. I dare not speak about it on this pulpit. Pag sinabi ko yung mga kabulastugan ko po nung araw, maski po ako, nahihiya ako sa sarili ko. Pero dahil po sa foolishness at kahangalan, yun ang bunga. Pero pagka lumalapit po tayo sa Panginoon, dadalhin po tayo ng Panginoon sa paths of wisdom. Kaya I'm sure lahat tayo we made mistakes. Marami tayong mali nung araw. At yung ibang mali na yon, hanggang ngayon, tinatamasa natin yung bunga ng kamalian na yon. Mali yung word na tinatamasa Pinagdurusahan natin ang bunga ng kamalian na yon. Pero yung mga wise decisions na ginawa mo nung araw, hanggang ngayon, yung bunga, pinagpapasasaan natin at tinatamasa natin. Kasi wise decisions. Kaya po, importante po yan sa buhay natin. And so as we close this afternoon, simple lang naman po ang conclusion natin. Huwag kang tumanda na walang pinagkatandaan. Sino ba matatanda rito? Pakitaas ang kamay. Di ba? Walang matanda rito. Puro youth. Pero totoo po yan. Huwag kang pumayag na tatanda ka na wala kang pinagkatandaan. Huwag kang pumayag 55 ka na, actually, kahit nga hindi ako, 50 ako 52. Kahit mga 40 ka na, dapat pag 40 ka na, alam mo na. Alam mo na dapat kung paano magkaroon ng isip na magaang, dibdib na magaang, na hindi ka dapat palaaway, hindi mo inaaway kapitbahay mo, hindi ka dapat, alam mo yun, dapat alam mo na sa edad na yan, hindi ka na dapat sakit ng ulo, hindi ka na dapat ikaw yung pinagpapasensyahan, hindi na dapat ganun. Marunong ka na magpigil sa sarili, may tiyaga ka na. Ang hirap ng mga taong kausap, walang tiyagang kausap, ang hirap. Now, at this age, dapat alam na po natin, tatanda tayo ng may pinagkatandaan. Huwag kang papayag na masabihan ka na para kang walang pinagkatandaan. Sa atin pong lahat yan. Sa atin lahat yan. Do not be a fool. Do not be a fool. Huwag na mag-imbento ng problema sa buhay na ito. No, huwag mong pahirapin yung madali. Try to avoid stress. Alam niyo pa sa bahay, minsan sa bahay, kung anong karaniwang pinagmumula ng stress,
kapag ka nagtatawag na yung nanay, kakain na! Pag tumawag na yung nanay, labas na kayo! Kakain na! Hala, walang lumalabas. Susunod na sigaw nung nanay, mas mataas na yung tono. Kakain na! Tapos isa pa sigaw nun, kakain na! Pataas na pataas yung tono. Habang walang lumalabas na mga anak, na ayaw kumain. Kung ikaw naman yung nanay, gusto mo bang pumutok ka ugat mo? Gusto mong pagdating sa ER, tinanong ka, o bakit po na-stroke ito? Kakasigaw ng kakain na. Yun ang kine-stroke mo. Kung ayaw nilang kumain, wag mo silang pakainin. Later on, magugutom din yan. Pag nagutom yan, bababa din yan. Kakain din yan. At pagkakain na yan, aamuin niya, agaw panis na. Yun yung kanyang kakainin. Di ba? Hindi, totoo. Minsan po tayo Minsan hindi tayo siniseryoso. Pag sumigaw ka, kakain na! Hindi ka papansinin. Kasi alam, sisigaw ka uli. Hanggang di ka sumisigaw ng pangatlo, doon pa lang sila bababa sa pangatlo. Di ba? Kasi nasanay sila na ganoon. So do not stress yourself. The key, the secret actually is, if whatever you are doing, if you're doing anything, try to do it, listen, without emotions. Do it without emotion. If you do anything with emotions, yan ang pinagmumula ng gulo. Nagugas ka ng pinggan, tapos. Wala na usapan. Nagugas ka ng pinggan Pero habang nagugas ka ng pinggan, bunganga ka ng bunganga, nababaliwala yung kagandahang ginagawa mo. Hindi na naaalala yung naghugas ka ng pinggan. Ang naalala nila, ayan na naman, lumalapit na naman siya sa lababo, maghuhugas na naman siya ng pinggan. Natatakot sila pag lumalapit ka sa lababo. Pero yung magandang ginawa mo, cancel dahil sa bunganga. Pero kung wala kang emotion, naghuhugas ka ng pinggan, period. Nagwawalis ka, period. Diba? Nagtrabaho ka, pag uwi mo, diba? Nag-uwi ka ng pagkain, period. Walang sumbat, walang bunganga, walang stress, walang emotion. Pag walang emotion, everything will be well. Pero kapag ka emotion, parang apo yan Pag yung isa nagsiklab, madadama yung kabila. Magsisiklab din. Wisdom, mga kapatid. Gusto po ba natin ng buhay na magaang, mapayapa, masaya? Wisdom. Lumapit tayo sa Panginoon, humingi tayo ng wisdom, let us be mature, learn to persevere, learn to control ourselves, and learn to be wise. Manalangin po tayo. Ama namin, maraming salamat po sa inyo, Panginoon. Salamat po sa inyo ngayon pong tanghaling ito sa wisdom na pinagkakaloob po sa amin. Tinatanggap po namin ito. At dalangin namin, Lord God, di lamang po ngayong araw na to, kundi araw-araw maging conscious po kami kung ang ginagawa ba namin ay merong wisdom o walang wisdom. Dahil kapag binigyan mo kami ng wisdom, binibigyan mo rin kami ng blessing. Dahil doon po, Panginoon, nagkakaroon kami ng buhay na maayos. Yun po ang goal mo, kaya ka po pumunta sa lupa. Kaya ka po namatay para sa amin. Gusto mo po, Panginoon, na kami po ay magkaroon ng buhay na ganap, buhay na kasiyasiya, hindi lamang po sa langit, kundi maging dito po sa lupa. Maranasan namin ang buhay na maayos at mapayapa. At Lord God, lumakad nawa kami dito po sa landas mo. At nawa po, Panginoon, sa pamamagitan ng aming salita at gawa, mabigyan ka namin ng karangalan. Maraming salamat, Panginoon. We worship you, we honor you. In the name of Jesus we pray. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah.